Hello mga farmland! Nandito ako ngayon sa Barangay Asupre ng Pangi, Laguna. So ito po ay tawid ilog sa kabilang kalsada. Pero ngayon po na-develop na po siya at meron na pong cemented road. Connected na po ito sa bayan ng Mabitak, Siniluan, dyan sa mga area na yan. So ang iba-vlog ko po dito ay yung malaking ektarya na sinasabing sa Selecta. So ang pinaka-frontage, nandun po yung pinaka-area. Tapos papasok dito sa pinaka-gate na ito. Ayan. Tara mga farmland, tingnan natin yung pinaka-kabuuan ng 42 hectares o 44 hectares. So hindi naman totally kabuuan kasi hindi ko kaya yung libutin, pero idadaling ko kayo partial. Ayan na po yung gate niya. May nakalagay nga na lot for sale talaga. Ito po yung sa Selecta. Ito po ay ang frontage ay 50 meters at along National Road. Connected po yung road na yan. Papunta po yan ng Hala-Hala, Rizal. At ito po ay may layo na 4 to 5 kilometers sa Siniluan Public Market. Ito po ay titulado. So, ito po yung nasa loob na po ako ng pinaka-property. At ayan nga, may gate siya at madami po itong tanim. Ayan, sakop pa ng property ang kabundukan na yan. So, kami ay aakyat papunta dun sa pinaka-building sa taas. Ayan, yung area na yan, sakop yan ng property. So, madami po itong tanim na fruit bearing trees. Ayan, ito pong property ay may ginawang pinakakalsada. So, ayan, dahil nga po ang company, may-ari po nito ay ang Selecta. So, ang mga tanim po dito ay prutas, pang flavor noon nila sa kanilang ice cream. Yan yung aking tatlong guide. Sila po ang nakakaalam nitong pinaka-property. Kami po ay aakyat papunta po doon sa pinaka-building sa taas kasi meron pong building sa taas. So, pahapiyaw lang po ang mga portion na mapupuntahan namin kasi sa lawak po ng 44 hectares, hindi ko po kayang ikutin nyo ng ilang minuto lang. So, ayan, nag-start na po kaming umakyat. Ayan, hanggang dyan po, yung bundok na yan, yung area na yan, kasama pa po yan sa pinaka-property. Pagdating sa ibabaw yung sa mapa yung sa sumibat pa gano'n. Yan. Malayo-layo pa tayo. Ito lang po yung ginawa nilang pinakakalsada papunta doon sa pinaka-property. Itong location na ito ay overlooking ang Laguna de Bay. Ayan ang aming lugar sa kabila. Laguna de Bay. Ayan, merong mga nagkakamping din dito sa pinakataas. Sa tuktok ng property. Overnight kayo, kami overday. Ayan po, malakas po ang source ng tubig dito. Ayan nga, natanggal nga yung pinaka
dugsungan ng hose niya. So saka po ng property yung pinakatubig, galing po yun sa taas sa tuktok ng Selecta. Yung pong mga nakatira doon sa along National Road, bayad na po yun ng Selecta. So anytime pwede na po silang umalis pag po itong property na ito ay nabili. Palaisdaan nga pala dun eh. Ayan, yan po ang Laguna de Bay. Parang nakatapat lang ay. Ayan po ang aking mga tour guide. Kaya pa nila tatay mag-akyat sa tuktok ng Selecta. Kung may 4x4 pasok po dito kasi may pinakagawang road. Ito po ay sakop ng barangay Asupre, Pangil, Laguna. Dati nung wala pa pong kalsada nagko-connect sa mga kadabayan, ang papunta po dito is natawid po ng bay, sa Laguna de Bay. Ayan po ang part ng Mabitak, Siniluan, Pangil, Pakil. Nandun kami sa kabilang bundok. So pag nasa amin, ito lagi yung pinapakita ko sa view, ang bundok ng kabila. Tambay muna kayo dyan. Yung sagingan na yan, yung part na hindi nasakop yan kasi merong pinaka-creek dyan. Yan yung pinaka-boundary. Kasi kukuha ko ng So yung bundok na yan, hindi na po kasama yung area na yan. Nandyan lang po sa kabila ng mga saging na yan. Hindi yan. Bihasa na yan. Gawa ng mga taga... Ayan na, nandito kami sa may... malapit na kami doon sa pinaka building sa taas. Konti na lang, nandun na kami sa tuktok ng bundok. So ayan, kita po namin ang kabundukan din naman sa kabila. Yan po, nandyan po Siniluan, Mabitak, Pangil. Ito po kasi sakop ng Pangil, pero nandun yung pinaka municipality hall ng Pangil. So naikot lang siya. Nandyan po yung lugar namin, ang Kalayaan, ang Paete. Ayan. So malapit na kami sa tuktok nitong pinaka-property. So napansin ko, ito ay halos may mga bato-bato din. Hindi ko lang alam kung papayagan ito na for quarry, pero mga may bato po kasi, mga puti-puti. Ayan, nandito kami sa tuktok ng 44 hectares po. Located po dito sa Barangay Asupre ng Pangil, Laguna. So ito po ay yung sa kabilang part po ng Pangil. Kung makikita nyo, yan po yung kabundukan ng Siniluan ng Pangil. So ang bundok ng San Antonio nandun sa kabila. Yan. Overlooking po ito. At ito po ay may lawak na 44 hectares. Pasensya na po kayo kasi medyo hiningal si Ka-Farmland TV. Bahagya lang naman po yung pag-akyat dito, pero nakakahingal pa rin kasi nga po sobrang sikat ng araw. So ang property ay hanggang diyan, at yung kabundukan po na yan, hindi na po yan kasama sa property. So may boundary po yan na creek or ilog. Malinis po sa part dito at kukunti na lang po yung mga tanim. Overlooking po ang bundok po ng kabila. So dati mapapansin nyo, lagi ko lang ito itinuturo sa vlog ko pag ako'y nasa Barangay San Antonio. So ngayon, baligtad naman. Andito naman ako sa bundok ng kabila at nakikita ko naman ang bundok namin.
Ang mga farmland, ang pinaka-asking po dito ng may-ari ng Selecta or ng Selecta ay 650 pesos per square meter po. Sa kanila na lang po kayo makikipag-usap dun sa mga may-ari kung hanggang magkano kayang itawad. So, ang binigay lang po sa amin na presyo is 650. Yun po yung asking nila. Ayan po, meron po dito dating ginawang bahay. Yan po yung ginawa nilang building para po nung operation pa sila dito, yung pagtatanim at pangunguhan ng mga pang flavor nila dati sa kanilang ice cream. So, ang pinaka-boundary doon, yung bundok na yan, hindi nakasama. Tapos, ito lang dito sa bandang baba. Nandun yung mga niyog, yun lang yung pinaka-boundary. So, yung tower, hindi na din po kasama yung sa area. Ito, tapos, bandang baba lang nung pinaka may mga niyugan. So, ito po yung location na tatayuan namin. Ay, ito yung pinaka-headquarters lang ng security nung panahong nag-ooperate pa ang Selecta dito. Pero may mga puno pa rin na natira, tay. Ano yung dalandan? Yan, may mga natirang dalandan, saging, guyabano. Yan, itong pinaka-location na ito yung pinaka-headquarters noon ng security. Anong taon tayo nag-operate ito? 1999 nung nag-develop dito ang Selecta. So dati madaming tanim. Dami puno ng mga niyog, mga prutas. Yan po si tatay ay dati pong nagtrabaho dito sa Selecta. Yan po ang Laguna de Bay. At nandun yung part ng bundok namin. Nandun yung area namin. Banda dyan. Ang nakakatuwa dito, pagdating mo dito sa tuktok is patag. So, yung paakyat lang dito, yun lang mahingal pero bahagya. Pwede pong makapasok ang mga 4x4 dito kasi develop naman yung road, rough road. So, yung bundok na yan, hindi na po kasama sa property yan. Mayroon po dyang ilog or creek sa gilid. Hanggang doon po yung pinaka-boundary ng property. And then yung mga niyog na nandoon, hindi na po kasama yung pataas. So hanggang sa may pababa lang po. Ayan, mga niyog yan eh. Niyog yan. Then nandun pa yung isa pang pinaka-building. Pupuntahan pa po namin yung isang building at doon po may mga nagka-camping. Yan po ang aking tour guide. Yung dati pong empleyado dito nung panahong 1990s, 97 siguro mga ganun daw. Punta naman kami doon sa isa pang building. Doon sa malaking building na tinuluyan nila dati dito nung nag-ooperate ang Selecta. So kung mapapansin nyo, basa po ang daan kasi tumutulas na yung bukal galing doon sa pinakataas. Ito, finally narating na din namin yung building dito na kasalukuyan nga pong nandito sa tuktok nitong 44 hectares ng Selecta. So expected, wala na po ditong tatrabaho, abandonado na, so masukal na. Ayan po, maganda yung building. So, masukal ang paligid. Kita nyo naman. Malaki yung building niya.
Pero merong mga nagka-camping dito. Ayan o. Tara, kayatin natin. Ano to? Bakit? Dumi ng baka. Oh, Ganda, bunot eh. oo nga. So, madami palang alagang baka dito. Ayan, tuktok kami ng bundok ng 44 hectares. So, ayan, kita din ang kabilang part ng kabundukan. Yan, malaki tong building ha. Yan, ito'y maganda sa pataba. Para din itong ipot ng manok. Kagandahan is tuyo na. So, malaki tong building na to na nandito sa tuktok ng bundok. Kaya tayo sa second floor. Ayan. Finally, narating namin tong building dito sa tuktok ng bundok. At ayan, kitang-kita ko ang lumban. Ayun kasi yung pinaka yung tobo. Yan. Yan yung pinaka tobo sa lumban sa hydro. At ayun naman ang bundok ng Kalayaan. Ito pala yung ginagawa nilang pinaka-camping area dito, itong second floor. Ayan, yan, sakop yan ng property. At doon kami nanggaling sa baba kanina. Ayan sila. So, pwede nga naman pala dito nang bumaba ang chopper. Mga ka-farmland. Ang sigid ng init pero okay lang kasi malakas ang simoy ng hangin. So ayan, yung kapatagan na yan, sako po ng property yan. Ang pinaka-boundary po dyan ay yung Pong Creek. So yung kabundukan na yan, hindi na po kasama yan. Andyan po ang Siniluan, Mabitak, Siniluan, Pangil, Paete, Pakil. Andyan po.
So ito mga farmland ay 44 hectares, titulado po, at ito po ay dating pagmamay-ari ng Selecta Corporation. So ito po ay dating taniman ng mga prutas. Sa ngayon kokonti na lang po ang mga natirang mga prutas dito. Ito po ay bundok, depende po sa mga developer kung ano pong gusto niyang gawin dito, pero pwede po talaga siyang i-develop. So ito nga, may kasama natin itong building, bali dalawa, yung sa house guard, tsaka po ito yung pinaka building dito. Ito yung pinakinikilusan nila that time nung nag-ooperate po dito ang Selecta. So sabi nga ni tatay, 1997 nagtrabaho siya dito. So nakakapasok talaga ang mga sasakyan. Sa ngayon lang, kaya hindi na masyadong nakakapasok kasi tumubo na yung mga damo. So madulas na yung kalsada. 4x4 nakakapasok sa ngayon. Paano mga farmland? Sana nagustuhan nyo itong aking mga video ngayon. At pahabol ko lang po, ito po ay 650 pesos per square meter po. So paano? Bye bye! See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa aking mga followers, subscribers, and viewers. Bye bye!